Tagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Partner, do the honors. Oo, Andiyan na si ay, attorney. via Zoom ay makasama natin ngayong hapon si Attorney Raymond Palad, ang abogado po, tumatayong abogado ng self-confessed bagman, alleged bagman ni Vice President Sara Duterte. Magandang hapon, Attorney Palad. Gandang hapon din sa inyong dalawa, no? At sa mga nakikinig sa inyo. Thank you for having me. Attorney Raymond, yun nga, ay nakiusap ako sa iyo dahil nga nais kong ma-interview, no? Bukod pa doon sa kanyang sworn affidavit, syempre may mga katanungan yung publiko din. 'Di ba, Attorney Palad? Kaya Ramil Madriaga, sino siya? Anong motibo? Bakit ngayon lang? Question sa integridad, sa kredibilidad ni Ramil Madriaga, no? Dahil sa kanyang mga revelasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Yun nga, kumbaga nag-email ako sa iyo, Attorney Palad, 'di ba, ng mga questionnaire. So paano niyo po naipaabot yan kay Ramil Madriaga? Well, ang ginawa namin diyan, pinaprint ko yung mga questionnaire mo. Then sabi ko lagyan ng malaking space para sagutin niya. And pumayag naman siya sagutin yon. At kagabi ko nga lang na-receive yung kanya mga sagot doon sa printed questionnaires mo na hindi ko naman in-edit, na. As in, kung ano yung tanong mo, siyang binigay ko. And yung original nga, nandito na sa akin ngayon, as we speak. Yun nga, sulat kamay niya. Dahil yun na rin naman yung hiling ko Kasi para Yes. pruweba ito na siya talaga yung sumagot. Kasi naglabas ka ng soft copy din 'di ba? Ng kanyang unang salaysay na handwritten. At kinumpara ko, sulat kamay din niya. Nabasa mo rin naman yung mga kasagutan niya. Anong masasabi mo, Attorney Raymond? Sabi mo Actually, may mga bago rin di ba? Mapasa ko yung kagabi, maraming mga kwento doon. And bago ko nga ipinorward sa yon, di ba? So ni-review ko mabuti. So may mga panibagong aligasyon doon na ngayon ko lang narinig doon sa mga tanong mo na malalim, no? Unedited yung questionnaires mo. And at least na pagbigyan na kita doon sa interview mo, kakaibang mode of interview, no? Through email, printed, and sinagutan naman niya lahat ng tanong mo. Sir, kasi parang meron ding dagdag doon, kumbaga na-establish niya rin sa mga sagot niya sa atin kung gaano siya kalapit, no, sa dating Pangulo at kay Vice President Sara Duterte bago pa man siya tumakbong bilang Vice Presidente, no? At yun nga, ano na palang nangyari doon sa sinasabi mong cellphone? Humingi na ba tayo ng request sa Korte Suprema? Kasi sinasabi niya kasi lahat ng pruweba ko, lahat nung sinasabi ko ay nandoon sa tatlong cellphone na yon. Ipapakita na rawan, text messages, lahat. Yeah. As of now, hindi pa ako nag-enter ng appearances counsel niya doon sa kidnapping case. Siguro, in the next few days, mag-enter na ako ng appearance and will file the necessary motion para ma-request for forensic examination yung kanyang mobile phone. So on the other side naman, sumulat kami sa ombudsman na imbestigahan din yung bagay na yun. So pwede rin nilang i-request yun sa yung ombudsman through the assistance ng NBI para ma-forensic examination yung tatlong mobile phone niya na nasa custody ng korte as we speak. Nagsilbi raw kasing diary itong mga cellphone niya. Nilagyan niya ng yung mga detalyadong assignment, lahat ng mga missions, no, na pinagawa sa kanya mula 2018 hanggang 2023. At ang payo pa ng nakatatandang Duterte ay ilipat mo sa cellphone na yan na binigay ko sa iyo para hindi rin malaman daw na asawa ni Madriaga yung kanyang mga aktibidad. Pagkatapos, Sir, ang sinasabi din kasi niya ay pinagtitiwalaan siya ng dating Pangulo. Siya'y, kumbaga, ay naging instrumental sa mga secret operations sa Luzon at Visayas. Na-detalye ba sa iyo ito ni Madriaga, sir? Not yet. Actually, yung sagot niya doon sa mga questionnaires mo, kagabi ko lang nakita yung mga kwento ng ganun Sabi ko nga sa iyo, na-prepare na yung affidavit, partial pa lang yun. And yung sagot niya sa dalawang katanungan mo, maraming bago doon na talagang ngayon ko lang narinig doon sa answers niya doon sa questionnaires mo. Talagang direct to the point yung tanong mo. Sinagot naman niya na diretso yung mga question mo. Nabigla din kami doon sa laman, actually, kagabi. At yun nga, yung pagpondo sa Oplan Double Barrel, although kasi yung sinabi niya, sobrang paggawa ng pera.
para sa Yeah. Opla na double barrel na siya raw ang naghahatid. Sabi niya nga doon, sa sagot niya sa mga katanungan mo, involved din siya sa deliveries ng pera para doon sa Oplang Barrel. Mhm. And meron siyang binanggit doon sa sagot sa tanong mo, yung tungkol sa mga Chinese personnel na nakita niya naka-uniforme ng military. Mhm. Yan, Mhm. medyo mabigat na akusasyon yun na nakakita pa raw siya ng basta kumulang 100 doon sa lote na binakuran daw. Mhm. Medyo mabigat na aspeto yon, detalyado. Ngayon ko lang nakita yon. Although nababanggit niya yun, pero ngayon documented na yung sinasabi niya na Mhm. mga nakadiscovery siya ng mga Chinese military doon sa lote na sinasabi niyang kinambam nga daw ni Atty. Roque. Mhm. At ang sinasabi din niya ay yun nga, tama yung sabi mo kasi parang kumbaga national security rin ito no, 'di ba? Attorney Palad na kumbaga malaking banta sa seguridad ng ating Yeah, bansa actually, yung mga nakita niya. Pinadrawing ng kasama ko sa kanya yung sinasabi niyang post kung saan niya nakita yung mga Chinese military personnel na yon at yung sinasabing maraming bangka na napipil, tapos may submarine na napapaligiran ng mga bangka. Mhm. Pinadrawing ng kasama ko sa kanya, na-drawing niya, and we check doon sa Google Map. Nagmamatch yung drawing niya doon sa Google Map kung saan niya nakita yung mga kumulang 100 daw na mga Chinese military personnel na uniformado raw at may mga baril pa, sabi niya doon sa salaysay na ibinigay niya sa'yo. Mhm. Oo, Attorney Palad, si Zandro Apo. Ochona po ito. May follow-up lang ako kasi nabanggit yung Oplan double barrel. Yung detalye niya, sa tingin nyo, pwede rin itong magamit sa ICC? Yung detalye po masyado nung Oplan Double Barrel, hindi pa ho namin na pag-uusapan gano'ng kadetalyado yung participation niya. Siguro sa susunod na pagbisita ko this week, kukunin ko po yung detalye. At marami rin po akong tanong dyan sa mga sagot na ibinigay niya dyan kay Ms. Maan para ma-expound ho namin yan na maaari namin idagdag yung sa affidavit na gagawin niya. Sa susunod. Kaya ko ito naitanong partner at Attorney Palad dahil nga ito yung sentro ng investigasyon kung bakit ngayon nakakulong sa ICC ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at kung meron siyang alam din dyan, baka dapat isumiti rin ito sa ICC. Mhm. Bilang Titingnan ko po suporta. yung participation niya, kung paano siya nagdi-deliver ng pera, kung parte ba ito ng reward system, kung paano dinideliver yung mga At reward system na ito. sino-sino? Malalaman ko po yan once na madetalye ko po yung participation niya dun sa Oplan Double Barrel na yan. Sa ngayon po, incomplete pa po yung information ko sa bagay na yan. Tsaka ito'y kasi dahil nga para tayong nag-interview rin lang. Kumbaga kung traditional ito, parang may camera lang ako na tinanong ko siya. Kumbaga hindi pa to sworn affidavit. Pero yun nga, attorney, yung sinasabi niyang parang naghatid siya ng pera ay kumbaga material talaga yung cellphone, no? Kailangang makuha talaga natin. At ito pa nga attorney, may sinabi siyang hinatiran niya ng pera ay Attorney Palad, 2 senador at 4 na kongresista. Yes, kagabi Medyo ko lang yun. naalaman yung information na yan. Mhm. At kung tatanungin mo ko sa mga pangalan na yan, hindi ko rin alam kasi sabi ko nga sa'yo, na-receive ko yan around 9 p.m. na ng gabi, pinorward ko sa'yo. Mhm. Meron akong kopya ngayon. Yung mismong sagot niya na original, Mhm. na may pirma niya kada page, nasa akin ngayon. Siguro, turnover ko sa'yo para naman sa file. Mhm. Pero yun nga, base doon sa naging panayam natin, sabi na rin naman kasi niya Attorney Palad, sa isa sa mga sagot niyo sa akin, inihahanda ko na yung aking pangalawang salaysay na Yes. ibibigay niya raw sa'yo, Attorney Palad. Baka ito na yung mag-support din doon sa mga nauna niya. Tsaka syempre, di Siguro ba, pag una naman, di mo pa mai-reveal lahat Di ba, magsasanga-sanga na lang yan sa susunod. pagbisita ko siguro this week, sasama ko na rin yung mga tanong-sagot na ginawa mo para maging parte na rin kanyang sworn affidavit. Mhm, mhm. Di pa kasi ako nakakabalik sa kanya, inutusan ko lang yung kasama ko. Gaano po kahalaga? Nakita niyo po yung bird's eye view doon sa sagot ni Ramil Madriaga doon sa mga tanong ni Maan Macapagal. Pero gaano po kahalaga na ito'y dapat lahat ng ito ay maging bahagi ng sworn affidavit? Mas maganda po talaga ang sworn affidavit po yan. Kasi sa ngayon po, tawag natin, modified interview po yung ginawa ni Ms. Maan questions, pinasagutan namin. And sinagutan niya yan on his own kasi nga nung time na sinabit namin sa kanya yan, masama daw yung pakiramdam niya. So iniwan na lang nung kasama ko at nakuha ho siya kahapon lang.
So ginawa niya yung pagsagot na yan ng sarili lang niya. Kung makikita mo naman yung sulat, halos hindi mo mababasa yung iba. Mm-mm. Na kahit ako nung binabasa ko nagdadalawang akong isip ako na ibigay kay Miss Man dahil medyo maraming pasabog at maraming nadagdag niya sa topic na yun. Oo. Pero ito, kasi bukas, oo, kasi kaya nakulong din naman si Ramil Madriaga ay dahil sa kasong kidnapping, no, na isinampa sa kanya, no, ng kampo ni dating presidential spokesperson Harry Roque dahil tumulong nga itong si Ramil Madriaga. Tama ba, Attorney po. Palad, sa mga umano'y naagawan ng lupa ng mga magsasaka? Can you expound this, sir, Attorney Palad? Yes, so every time mag-uusap kami, daw ang simula ng problema niya, nung time na tulungan niya yung 5 grupo na magsasaka, na mag-file ng kasong falsification, anti-graft, perjury, doon sa grupo ni Attorney Harry Roque, ang asawa niya, at mga official ng iba't ibang kumpanya, na sabi nila nag-land grab ng kanilang properties. Mabigat yung allegation kasi may mga napanood akong interview ng mga magsasaka na sinabing pineke daw yung pirma nila, yung iba naman hindi binayaran. Binakuran yung lote na sa tabing dagat na kung babasihan mo yung kwento niya dun sa salaysay na hawak mo ngayon, parang doon pa dumadaong yung mga Chinese military na nakita ni Caramil doon sa vantage point ng location niya na sa taas. Kitang-kita daw talaga niya. Ang daming bangka, meron pang submarine siya nakita na kulay itim at mga uniformadong mga Chinese military personnel, humigit kumulang 100. So, sabi niya, na-picturean daw niya yun kaya nga talagang kailangan makuha ng gobyerno yung mga forensic, yung mga cellphone niya at mapatunayan talaga natin kung inalaw ng grupo nila Attorney Harry Roque yung pagdaong ng mga Chinese military personnel na yun. We have to see that. Sa ating kalupaan, di ba? Attorney Medyo Palad, mabigat po yan Attorney Palad, naipaliwanag na po ba sa inyo ni Madriaga kung dahil nga kakampi naman itong si Attorney Harry Roque ng ni Vice President Sara Duterte, bakit po hindi na lang din siya kumampi doon sa panig nila sa puntong ito kasi mas madali yun para sa kanya kesa doon sa mga naagawan umano ng lupa. Nakausap ko yung kapatid niya, sabi niya talaga likas daw kay Ramil ang tumulong talaga. So umiral yung pagkamatulungin niya rito, ginatusan niya, tinulungan niya mga magsasaka. In fact, ni-refer pa niya sa isang law office para tumulong na magsampa ng demanda sa ombudsman. Pero yung demanda na yon mula January 2023, natulog na-parking sa ombudsman. Hindi natin alam kung sino or bakit nakapark yung kaso na yon. Pero lately, nitong October, nagkaroon na ng hearing sa ombudsman at masaya yung mga farmers na umaandar na rin yung kasong isinampa nila kay Attorney Roque and Company. In fact, hindi magkaaway dati si Roque at Madriaga. In fact, Ay, hindi po. sabi nga ni Madriaga, so sasagot niya sa tanong ko po, ay siya pa nga ang nag-recommend na gawing spokesperson kasi kumbaga magiging attack dog. Nabasa ko rin yan. No, di ba? Nabasa ko yun na siya daw yung nagrekomenda kay Presidente Duterte na kunin si Harry Roque para gawing attack dog. Nandyan sa sagot yan. At napagalitan pa nga siya lately kasi nga ganun yung nangyayari. So napagalitan daw siya nung dating presidente dahil nga sa pag-refer niya kay Attorney Roque. Kung babasahin natin yung sagot niya sa salaysay mo sa interview mo. At nagsimulang manamlay din yung relasyon sa mga Duterte, pamilya Duterte, di ba? Kakasumbong din daw niya ng mga illegal na ginagawa. Gawain. Wow. Yes. Yung mga illegal na gawain daw, doon na tuluyang lumayo, napagalitan siya, hanggang magkaaway-away na sila. Kumbaga nanamlay na yung relasyon. Tapos, eto nga, ang mahalaga dito, yung mga nabanggit niya, Attorney Palad, ng mga politiko, na pinagdadalhan ng pera din. Oo. So, yes, ito kailangan na makuha nyo rin ng pangalan. Siguro handa rin na maibigay. Kukunin namin yung mga pangalan ng senador at congressman na sinasabi niya tumanggap din ng pera na galing sa Pogo.
Alamin ko yan the moment na bumisita ko anytime this week. At nagkaroon tayo ng initial, no, na parang ganun din na-request din natin yung interview sa mga magsasakang yun kasi hindi naman tayo agad-agad makakapunta doon. So yan, si JM Pineda, interview rin si ng PRTV News, interview din si Attorney Palad. Doon nga para sa mga magsasaka, yung kanilang nakita, na witnessed. So, itong mga magsasaka na to, pwede rin maging testigo kalaunan, Attorney Palad, sa mga nakita nila. Well, sa ngayon, hindi ko pa nakakausap yung mga farmers, pero ang kanilang nilalaban muna ngayon, mabawi yung lupain nila na nakansila yung mga titulo dahil daw doon sa nangyaring sa kwento na pamimiki ng mga pirma nila doon sa deed of sale. Yung iba naman hindi daw binayaran. So gusto nilang mabawi yung lupain nila na binigay ng gobyerno noong panahon ni BBM daw. At para saan yung mga binawing lupa, anong gagawin? Kasi Ang gagawin tinuturo daw doon si is, Attorney Campo ni Attorney Roque. Ang gagawin daw doon is joint venture para magtayo ng Pogo Township, Yacht Club, kasi tabing dagat. Yun ang plano daw. Kaya binakuran daw yung mga lote na yun. Nagulat sila na hindi na sila makapasok dahil yung pala pag-aari na raw ng grupo nila Attorney Roque yung property. Kaya doon sila nag-check at nalaman nila na hindi na pala sila may-ari ng mga lupain na yun. Kaya nagsimula ho yung pagpapile ng kaso sa ombudsman. Lahat doon sa mga kumpanya, sa mga officers na alam nilang involved, especially doon sa mga buyers kasi ang presumption yan pag may falsification, the person who benefited doon sa transaction shall be presumed the doer. So idinimanda nila yung mga opisyal ng iba't ibang kumpanya na nakinabang doon sa pilihan ng lupa na yun. Ay, wag po muna kayo aalis, Attorney Raymond Palad, dahil mag-break lang kami. Pero ang tanong ko dyan, Tanong na iiwanan mo kay Attorney Palad ay ano yung connection ng submarine dahil ba dun sa beachfront yung property? Oo, tabing dagat. Tabing dagat. Ay. Aalamin natin yan mula kay Attorney Raymond Palad, ang legal counsel ni Ramil Madriaga sa pagbabalik ng ATM. Anong take mo? Iwan akong tanong, ano yung connection noong sabi nyo kanina, pinadrawing nyo yung submarine at doon sa beachfront property, doon sa tabing dagat na property? Attorney Raymond? Oo, mukhang nawala, no? Oo. Nasa Zoom pa din ba, Attorney Raymond Palad? Nako, mukhang naputol. Sige. Yun yung tanong ko kasi. Kasi nga maraming implikasyon din yun. Kapag ang isang beachfront property na kayang tumanggap ng submarine. Gumarahe ang submarine. Ibig sabihin sa ilalim ng dagat yon, hindi ka makikita. Oo. So, anong laman ng submarine? Walang immigration officer doon. Yes. Diba? So, tama yung haka-haka, na nakakapuslit ang ilang mga Chino sa ating bansa. Gamit ng submarine. Pwede paraan, ano? Pero yun nga ba yun? So yun yung aalamin natin kay Attorney drugs. Raymond. Pwede ring drugs. Pwede kang mag-smuggle ng kung ano-ano. Baka naman malaking balyena, sabihin nila. Nasa beachfront. Ikaw Ay! Teka lang, balikan natin si Attorney Raymond Palad. Andyan na ulit. Baka doon pa ako malagot sa balyena. Attorney Palad. Attorney Palad. Ayan. Opo, yun nga po yung tanong ko kanina nga iniwan bago tayo nagka-commercial break. Ano po yung connection? Kasi sabi niyo po kanina may pinadrawing kayong submarine. Ito po ba ay konektado doon sa pagiging beachfront o sa tabi ng dalampasigan yung property na pinag-uusapan dyan sa Bataan? Yes po, ang tawag nila is, may mga cove daw doon na talagang mahirap puntahan, binakuran. I think Lake Cove, L-A-Q-U-E, Lake, ang tawag niya. Talaga raw, sabi niya, kitang-kita niya mismo mga naka-uniformadong mga Chinese para PLA, no? Numbering less than 100 daw yun, madami daw. Nakikita mo naman doon sa sagot niya yun sa salaysay mo, di ba? Diba? So, sabi niya, marami siya nakita mga Chinese military doon. With or without photos naman, mabigat yung allegation na yun, di ba? Maaring ginagamit nga to kasi may mga kwento siya na pwedeng gawing refueling area kung makukuha nila yon. Pero dahil nga dito sa pagdidemanda ng kaso sa ombudsman, natigil na yung proyekto na yon. Hindi na natuloy yung planong gawing yacht club ng mga Pogo operators itong lugar na to. Ang tanong, nasaan yung mga PLA na yun at bakit sila nandun? At bakit sila nakapasok sa ating bansa? Nang hindi na mamalaya because nga submarine.
Oh, pero Well, kahit hindi- submarine yan, dapat nga Oo. na ano rin, di ba? Na Well, hindi mamonitor naman nabago sa atin na yung mga Chinese paramilitary, yung Coast Guard nila, yung mga militia nila pumapasok sa mga exclusive economic zone natin, di ba? Mhm. Normal na balita na yan na pumapasok sila na malapit na rito sa mga isla natin sa Palawan, etc. So, hindi na bago yan issue na pumapasok ang mga Chino sa atin. Mm-mm. At kung talaga nakakita si Caramil doon, mabigat na issue yan para sa seguridad ko. Oo. So, nung time na yon ay abogado si Attorney Harry Roque din. 'Di ba? Tumayong Yes, abogado yes. ng ilang ng Lucky pogo. China Star, Oh, kung ako nagkakamali. Oo. So, syempre, dahil nga sa pagkakahinto ng proyekto, ay galit na galit siguro siya at inilaban din niya yon. Attorney Raymond. Malaki yung issue yan kasi imagine, gagawin Pogo Township, Pogo Marina Yacht Club, Mhm. parang yacht club daw para sa mga Pogo. Mabigat ho yan kasi tabing dagat yan. Mhm. So, natigil ho yung proyekto. Malaki sigurong kita ang nawala. Isa ho yan sa sigurong factor kung bakit nagkakagulo ng ganyan si Ramil sa si Attorney Roque. So, lately po ba ang ombudsman ay may sagot na po sa inyong kahilingan? Oo, may komunikasyon na po. Nakareceive Attorney. po kami ng kopya ng subpoena na nagkaroon ng hearing ng October 22, 2025 sa summer October. Mandar na po yung yung investigation na ginagawa ng ombudsman. Mula ho nang magpalit ng liderato, meron nung kinausap yung isang kasamahan namin, bakit natulog to? Pinagalaw na ho ng opisina ni Ombudsman Remulla yung kaso at meron na kaming nakitang notice ng hearing and masayaw yung mga farmers at least umandar na po yung kaso. Oo. Dito naman sa inyong request, nung ni-refer nyo yung sworn affidavit ni Madriaga sa ombudsman din, meron din po bang Wala pa ho. Communication. Kahapon pa lang yan, mismaan yung aming sulat. Oo. Ay, So bigyan na let's rin... give time sa ombudsman kung Yes. ano magiging action nila rito. Oo. Sir, bigyan na rin namin kayo ng pagkakataon kasi parang nagpadala kayo ng mga media invite for tomorrow dahil Apo. nga sa isang press con ay nais humarap dito mga magsasakang ito tungkol nga sa issue niya. Lumuwas po sila. I think nag-post sila kanina. Gusto kasi nilang marinig din yung yung panig nila, yung kanilang hinaing dito sa nangyaring land grabbing. At siguro para mag-follow up na rin sa ombudsman ng kasong yung sinampa nila. At para malinawan kung bakit nagkaroon ng issue ng land grabbing na involve yung, I think, Bianchang, no? If I'm not mistaken, no? Mhm. At yung grupo ni Attorney Roque sa alleged land grabbing dito sa Bataan, Maribeles. Mhm. O yan. Mhm. Bukas po yan, bukas po. Attorney, walang iba namang nabanggit, bukod din sa Bataan, yan lang po ba yung may insidente ng land grabbing o meron din nabanggit si... Sa ngayon po, yan lang. Yan lang po ang alam ko. Mm-mm. Alright. O yan. O abangan din, yung initial na istorya dyan, ginawang report ni J.M. Pineda ng PRTV News mamaya sa Mamaya. Arangkada Balita. So O, abangan yan. natin yan. Maraming salamat po, Attorney Raymond. Thank you po. Thank you, Mas Man. Thank you. Thank you, sir.